Bago tayo magpatuloy ay nais ko munang magpasalamat kay Mario Chavenya sa muling pagbibigay ng 50 Spirit Stone, at maging kay Cram PJ na nagmula pa sa Germany sa pagbibigay naman ng 145 Spirit Stone. Maraming salamat sa mas malalim na suporta mga Emperor. Sa nakaraang episode ay natapos tayo kung saan ay biglang napatigil si Mu Xingqian pagkarating niya pa lang nang may maramdaman siyang isang nilalang na nagtatago sa kanilang paligid. Kaya naman dahil doon ay pasigaw siyang nagsaad na kung anong lakas ng loob niyang isa lamang langgam na magmasid sa kanila galing sa itaas, at kasabay nun ay naghahanda na rin ang Great Elder ng kanyang gagawing pag-atake. At ito nga ay walang iba kundi ang ating bida. At doon ay sarkastiko siyang nagsasaad ng papuri sa Great Elder dahil nahuli siya agad nito. At kasunod nun ay naghanda na rin si Jiang Chen ng kanyang gagawing pagdepensa kung saan ginamit niya muli sa pangalawang pagkakataon ang kanyang teknik na 9 battle stratagems. Kaya naman sa nangyari ay madali lamang na napawalang bisa ng ating bida ang ginamit na atake ng Great Elder, at nang makita ito ni Mu Xingqian ay labis niya itong ikinagulat. At mas lalo niya pang ikinagulat nang makita nito na ang teknik na ginamit ni Jiang Chen ay may kasamang puwersa ng kalikasan, kaya naman agad-agad na tinanong ng Great Elder ang ating bida kung sino ba talaga ito. Subalit sa naging tanong naman niya ay hindi agad ito sinagot ni Jiang Chen bagkus ay bumaba na siya sa kinalalagyan ng mga ito, at sabay na matikas na tinindigan ang lahat ng nilalang na naroroon, at matapos yun ay nagpakilala na nga ang ating bida kung saan ay mayabang niyang sinabi na siya si Jiang Chen na nagmula sa Peerless Sect. At nang marinig ito ng sect leader ng Shenggu Sect ay nagkaroon agad siya ng reaksyon dahil batid niya na ito ang naglagay ng seal sa kanyang anak, kaya naman agad niyang nilapitan ang ating bida at sabay na pinagbantaan na kung may mangyaring masama sa kanyang anak ay sinusumpa niya na ililibing niya sa malalim na hukay ang buong Peerless Sect kasama si Jiang Chen. Sa ginawa namang pagbabanta ng sect leader ay hindi naman nangamba dito ang ating bida. Bagkus ay walang pag-aalinlangan niya pang kinumpirma na siya nga mismo ang naglagay ng seal kay Sheng Linyun kaya nasa mga kamay niya ngayon ang buhay nito. At kasunod nun ay seryoso niyang tinanong ang hangal na sect leader kung gusto ba nito na patunayan yun ngayon. Sa kabilang banda naman ay nagtataka ang Great Elder ng Demonic Sect nang makita niya na isa lamang na body tier martial artist si Jiang Chen. Ngunit sa kabila ng mababang level nito ay nagawa na niyang makagamit ng puwersa ng kalikasan na ang maaari lamang makagamit ay ang mga may matataas na cultivation level, at bukod pa dun ay nagagawa rin itong tumindig at makipagtalo sa mismong harap ng sect leader ng Shenggu Sect, kaya naman napagtanto na ni Mu Xingqian na isa talagang kakaibang nilalang si Jiang Chen. Binalik naman ang eksena sa kinalalagyan ng dalawa. At doon ay sa isip-isip ng sect leader na hindi niya pa maaaring galawin ngayon si Jiang Chen dahil nasa mga kamay pa rin ito ang buhay ng kanyang anak, kaya naman sinabi niya na hahayaan niya pa itong mabuhay sa mga susunod na 3 araw, sa kadahilan ng 3 araw na lang naman ang natitira upang mawala ang seal sa katawan ng kanyang anak, at pagkatapos nun ay siya mismo ang papaslang kay Jiang Chen at kasabay nun ay wawasakin niya na rin ang buong Peerless Sect. Sa nangyayari namang diskusyon ay biglang may isang nilalang na sumabit at sinasabi nito sa sect leader ng Shenggu Sect na napakahina talaga ng mga righteous sect upang hindi pa patayin ang isa lamang hamak na maliit na langgam, at ito pala ay walang iba kundi ang hangal na si Chongju. At matapos niya sabihin yun ay umatake na ito patungo sa ating bida gamit ang kanyang ipinagmamalaking devouring demonic technique. At nang makita naman ito ng hangal na Great Elder ay imbis na pigilan niya si Chongju ay ginamit niya pa ito upang subukan ang totoong lakas ni Jiang Chen. Sa ginawa namang biglang pag-atake ng hangal ay hindi naman nakaramdam ng kahit konting pangamba ang ating bida, at sa halip ay pasimple lang niyang ikinumpas ang kanyang isang kamay habang gamit-gamit ang kanyang teknik na kung tawagin ay Amulet Lightning, kung saan ay walang kahirap-hirap lamang nitong nanasalag ang ipinagmamalaking atake ng hangal na si Chongju. Matapos yun ay seryosong nagsaad ang ating bida kung hindi ba natatakot si Chongju sa divine punishment sa ginagawang pagsalungat nito sa Will of Heavens, at sa naging tanong naman niya ay sarkastiko lang na tumugon ng hangal na hanggat nagagawa naman niyang makapagtago ay walang kakayahan ang kalangitan na parusahan siya. Ngunit pagkatapos niya sabihin yun ay bigla na lang nanlaki ang kanyang dalawang mata sa makapanindig balahibo niyang nakikita, kung saan ay pinalabas ng ating bida sa kalangitan ang isang formation na naglalabas ng kakilakilabot na kidlat na kung tawagin ay amulet, habang sinasabi ni Jiang Chen na kung hindi si Chongju pinaparusahan ng kalangitan ay siya na mismo ang gagawa nito.
Sa kabilang banda naman ay labis-labis na lamang ang pagkagulantang ng mga disciple ng bawat sect na naruroon nang makita nila ang ginawa ni Jiang Chen. At doon ay ipinaliwanag nila na sa bawat 1,000 cultivator ay isa lamang sa mga ito ang nagiging amulet master. Kaya naman napapatanong na lang sila kung isa ba dito ang ating bida. Dagdag pa nila na ang cultivator na gumagamit ng demonic technique ay talagang mariing ipinagbabawal ng kalangitan, kaya naman upang maiwasan ang divine punishment ay ginagawa ng mga demonic cultivator ang lahat upang makapagtago sa kalangitan, subalit ngayon ay nagawa ni Jiang Chen na magamit ang amulet at kumonekta sa matinding galit ng kalangitan, kaya naman napapasabi na lang sila na sigurado na talaga ngayon ang pagkamatay ni Changju at Mu Xingtian. Samantala ay nilipat na nga ang eksena sa dalawang hangal na demonic cultivator na ngayon ay nakakaramdam na ng matinding takot sa kanilang buong katawan, kaya naman kinakabahan na nagsaad ang Great Elder kay Jiang Chen na kung maaari ay pag-usapan na lang nila ito. Ngunit sa ginawa namang pagmumungkahi ng Great Elder ay hindi ito sinang-ayunan ng ating bida sa kadahilanang kanina lang ay umaasta ang mga itong Diyos, subalit ngayon ay nagmamakaawa na sila sa kanyang harapan na parang mga aso. Kaya naman sarkastiko niyang tinanong ang mga ito kung sino na sa kanila ngayon ang isang maliit na langgam. Matapos yun ay nagsaad ang ating bida na ang kasamaan at kabutihan ay malabo na sa simula pa lang, kaya naman nasa desisyon ng mga tao kung pipiliin nila maging mabuti o masama. Ngunit silang dalawa ay pinili ang pagiging isang masamang nilalang kaya dapat lang nilang sisihin ang kani-kanilang sarili sa pagpukaw ng matinding galit ng kalangitan. Dahil naman sa mga binitawang salita ni Jiang Chen ay batid na ng hangal na si Changju na hindi na talaga nila ito madadaan pa sa pakiusapan, kaya naman dahil doon ay inatake na niya si Jiang Chen gamit ang pinakamalakas niyang teknik, habang sinasabi niya na kung mamamatay na talaga siya ngayon ay isasama niya rin ito sa impyerno. Subalit bago pa siya makalapit sa ating bida ay mabilis na bumagsak sa kanya ang nagngangalit na kidlat na hindi na niya nagawang iwasan pa, na nagresulta ng paglabas ng mga dugo sa iba't ibang parte ng katawan nito at kalaunan ay nagsanhi ng mabilis na pagkamatay ng hangal. Kaya naman labis-labis na lamang ang naramdamang takot ng Great Elder nang makita niya ang dinanas ni Changju, at sa isip-isip niya na kahit malaki ang agwat ng kanilang cultivation level ni Changju ay kung tatamaan rin siya nito ay sigurado ang kanyang pagkamatay. Maging ang hangal na sect leader ay nakaramdam ng labis na pangamba sa ipinamalas na kakayahan ni Jiang Chen, kaya naman sa loob-loob niya na kailangan na talagang mamatay ng ating bida dahil siguradong magiging malaking banta ito sa kanyang sect sa hinaharap. Ibinalik naman ang eksena sa ating bida kung saan ay biglang nagbigay-pugay ang Great Elder kay Jiang Chen dahil sa kagustuhan niya pang mabuhay. At magalang nitong sinabi na handa siyang sumumpa ng kanyang katapatan kay Jiang Chen kung magpapakita ito ng awa sa kanya. At sa kanya namang naging saad ay mabilis na pumayag ang ating bida. Ngunit gayunpaman ay naglatag siya ng isang kondisyon na magkakaroon silang dalawa ng kontrata bilang master at servant, at sabay na nagpakita ang ating bida ng kakilakilabot na ekspresyon habang sinasabi niya na kung hindi papayag ang Great Elder ay sasapitin nito ang naging katapusan ng hangal na si Changju. Sa kabilang banda naman ay mariin na hindi pumayag ang lahat ng sect at ang iba pang mga organisasyon na maging tauhan ni Jiang Chen ang Great Elder. Subalit sa kanilang ginawang hindi pagsang-ayon ay wala itong naging saysay ng agad na nanumpa sa kalangitan ang Great Elder na simula ngayong araw ay magiging master na niya si Jiang Chen, dagdag niya pa na ang buhay niya at kaluluwa ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol nito. Nagalak naman ang ating bida sa naging aksyon ng Great Elder, kaya naman kinuha na niya ang blood oath nito na nagsisilbing kontrata nila bilang master at servant. At kasunod nun ay pinaglaho na nga ito ni Jiang Chen gamit ang kanyang kamay na mas magpapatunay sa kanilang naging kontrata, at doon ay labis na natutuwa ang ating bida sa kadahilanang may magagamit na siya ngayong isang demonic cultivator upang makatanggap ng mas maraming kidlat na lubos na makakatulong sa kanyang cultivation. Sa nangyari naman ay labis na nagngit-ngit sa galit ang mga hangal dahil mariing ipinagbabawal na magsama ang righteous sect at ang mga demonic cultivator. Kaya naman pag-alit nilang tinanong si Jiang Chen kung pumapanig na ba siya ngayon sa demonic sect. At sa kanila namang naging tanong ay agad na sumagot ang ating bida na para sa kanya ay walang halaga ang usapan ng pagiging righteous sect at demonic path, dahil sila mismo na tinatawag ang kani-kanilang sect na matuwid ay gumagawa ng malalagim na kasamaan. Sa naging sagot naman niya ay naglabas ng espada ang sect leader,
Habang pag-alit na sinasabi nito na ituturing niyang isang biro lang ang mga sinabi ng ating bida kung hahatulan na niya ng kamatayan ngayon ang Great Elder ng Demonic Sect, at sa isip-isip niya na si Jiang Chen at ang kanyang Shenggu Sect ay may namamagitang matinding alitan, at sa kasalukuyan ay wala siyang magiging laban sa Great Elder kung uutusan ito ni Jiang Chen na paslangin silang lahat. Maging ang iba pang sect at ang mga organisasyon ay mariing sinang-ayunan ang sinabi ng sect leader ng Shenggu Sect. Dagdag pa nila na pagiging demonic cultivator na rin ba ang tinatahak ngayon ng Fearless Sect sa pagkuha ni Jiang Chen ng demonic cultivator bilang servant nito. Sa kanila namang naging tanong ay nagsaad ang ating bida na kung ganun pala ay binabalak ng mga ito na paslangin siya kung tama nga ang kanilang hinala, kaya naman kung ganun pala ay wala na siyang magagawa kundi gumawa ng aksyon, at gamitin na ang benepisyo ng pagkakaroon ng servant ng isang demonic cultivator. At matapos yun ay sarkastiko niyang tinanong ang mga hangal kung handa na ba sila. Labis naman na nagalit ang hangal na ito sa mga binitawang salita ni Jiang Chen, at pag-alit na sinabi niya na ayusin ng ating bida ang kanyang mga salita dahil siya ang Vice Master ng Martial Arts Council ng Qingyuan Town, dagdag niya pa na maaari niya na hindi hayaang makuha ng Fearless Sect ang bad books ng kanilang Martial Arts Council. At sa kanyang naging saad ay tinanong ng ating bida ang hangal na Vice Master kung pinagbabantaan ba siya nito. Mayabang naman na nagsaad ang Vice Master na kung ano naman kung pinagbabantaan niya talaga ito. Dagdag niya pa na sa tingin ba ni Jiang Chen ay isang banta ang Fearless Sect sa kanilang Martial Arts Council? Nasabi pa ng Vice Master na kung gugustuhin niya ay isang utos niya lang sa kanilang Qingyuan Town Martial Arts Council ay mawawasak na ang buong Fearless Sect nang walang kahirap-hirap. Sa kanya namang mabigat na sinabi ay mas lalong naging seryoso ang ating bida, habang sinasabi niya na hindi niya talaga sinasangayunan ang mga gawaing pagpatay, subalit hindi ibig sabihin nun ay hindi na siya kukuha pa ng buhay ng iba, at kasabay nun ay sinenya ni Jiang Chen ang Great Elder, na agad namang sinunod ni Mu Xingqian na tila alam na niya agad kung ano ang nais mangyari ng ating bida. At kahit ang hangal na Vice Master ay nangamba nang makita ito dahil maging siya ay naintindihan ang binabalak na gawin ni Jiang Chen, subalit bago pa ito makagawa ng aksyon ay bigla na lang napunta sa kanyang harapan ang Great Elder na nagawa agad siyang mapaslang nang hindi niya namamalayan. At nang makita ito ng mga hangal ay labis na silang nakaramdam ng matinding takot, kaya naman dahil doon ay agad na nilang pinapatigil si Jiang Chen sa binabalak pa nitong susunod na gawin. Dagdag pa nila na sa ngayon ay makakayanan pa nilang pagtakpan ang nangyaring pagkamatay ng Vice Master. Ngunit kung magpapatuloy pa ito sa mga binabalak niya ay hindi na sila mananahimik pa. Ngunit sa kanila namang sinabi ay tila hindi natinag ang ating bida. Sa halip ay sarkastiko niya pang sinabi na ang pagpatay ng isa o dalawa o mas marami man ay isa pa ring maituturing na isang pagpatay kahit anong mangyari. Kaya naman sinabi niya sa Great Elder na ngayon na nasimulan na nila ito ay wala na silang pagpipilian pa kundi ipagpatuloy na ito. Dagdag niya pa na kailangan nilang ubusin ang lahat ng nandito upang maiwasan nilang hindi sila balikan ng mga ito. At baka magsama pa ang mga ito ng mga malalakas na puwersa na kabilang sa kanilang panig. Sa naging saad naman ni Jiang Chen ay sinang-ayunan siya ng Great Elder, subalit sa loob-loob ni Mu Xingqian ay nagtataka siya dahil kakasabi lang kanina ni Jiang Chen na hindi ito sang-ayon sa mga pagpatay. Ngunit ngayon ay inuutusan siya nito na pumatay ng maraming bilang ng mga tao na parang madali lang ito tulad ng pagpatay ng mga langgam. Sa kabilang banda naman ay mas lalong nangamba ang mga hangal nang marinig nila ang lahat ng binitawang salita ng ating bida. Kaya naman kinakabahan na nagsaad ang elder ng Star Sword Sect na bakit sila idadamay ni Jiang Chen kahit wala naman silang kinalaman sa Vice Master ng Martial Arts Council, at maging ang hangal na sect leader ay ganun rin ang naging opinyon. Dagdag niya pa na ang kanyang Shenggu Sect ay handang kalimutan na ang kanilang naging alitan, at bukod pa doon ay hinding-hindi na sila magtatangka pang kalabanin ng Fearless Sect kailanman kung bibigyan niya ng awa ang kanilang mga buhay. Ngunit sa kanila namang naging saloobin ay mariin itong hindi sinang-ayunan ng ating bida dahil silang lahat ay naging involved na dito sa simula pa lang, kaya naman mariin niyang sinabi na ang insidenteng ito ay isa lang ang magiging katapusan, at kasabay nun ay nagbigay na siya ng signal sa Great Elder para simulan na nito ang kanyang inutos. Kaya naman nang marinig ito ng mga hangal ay labis-labis na lamang ang kani-kanilang pangamba. Kaya naman mabilis na silang naghanda lahat para sa paglaban sa Great Elder. Ngunit sa kanilang ginawa ay tila nawalan lang ito ng silbi nang agad nilang naramdaman ang malakas na demonic technique ng Great Elder.
na nagresulta ng pagsigaw nila sa labis na paghihirap sa naging matinding epekto nito sa kanila. Subalit gayunpaman ay habang naghihingalo na nga sila ay pinilit pa rin nilang magsalita, kung saan pa sigaw nilang sinabi kay Jiang Chen na kung bakit nagawa nitong pumatay ng mga inosenteng tao, dagdag pa nila na wala ng pagkakaiba ngayon ang ating bida sa mga demonic cultivator na sobrang nakakamuhing nilalang. Kaya naman sa huling pagkakataon bago pa sila tuluyang mamatay ay tinanong pa nila si Jiang Chen kung hindi ba siya natatakot sa divine punishment ng kalangitan. At sa naging saad naman nila ay ngumisi lang ng nakakaloko ang ating bida, at bagamat tuluyan na ngang nawala ng buhay ang mga ito ay sinagot pa rin sila ni Jiang Chen, at doon ay sarkastiko niyang sinabi na matagal-tagal na panahon na rin kung saan ay halos mahati niya sa dalawa ang kalangitan. Kaya naman walang bayag ang ipinagmamalaki nilang kalangitan upang harapin siya. Sa kabilang banda naman ay matapos mamatay ng mga hangal ay agad na nilapitan ng Great Elder ang tatlo pa na natitirang buhay sa mga ito, at sila ay walang iba kundi ang grupo ng disciple ng Star Sword Sect na tinulungan ng ating bida, kaya naman sinubukan pa nilang magmakaawa kay Jiang Chen upang hayaan sila nitong mabuhay. At nang makilala naman sila ng ating bida ay bahagya siyang napatigil sa kanyang kinatatayuan, at sabay na tinignan lang ang mga ito nang walang kahit anong ekspresyon, kaya naman nang makita ni Kuyuan ang mga ipinapakitang pag-uugali ng ating bida ay labis siyang nagtataka dahil tila ibang tao na si Jiang Chen sa taong nakilala nila. At maya-maya lang ay hindi rin nagtagal ay napagdesisyonan na ng ating bida na hayaan na lang mabuhay ang mga ito, dahil bagamat sandali lamang ang kanilang naging pagsasama ay kahit papaano ay may pinagsamahan na rin sila. Ngunit gayunpaman ay seryosong sinabi ni Jiang Chen na siguraduhin nila na hindi nila ipapaalam ang totoong nangyari sa lugar na ito, dahil kung hindi ay sa susunod na muli silang magkita ay hindi na siya magpapakita ng awa sa mga buhay nila. At sa naging saad ng ating bida ay hindi naman na sumagot ang mga ito dahil sa labis na kaba na kanilang nararamdaman, sa halip ay agad na lang silang umalis sa lugar na yun habang walang kahit anong lumalabas na salita sa kanilang bunganga. At nang nakalayo na nga ng bahagya ang mga ito ay agad na nagsaad ang Great Elder na hindi niya sinasangayunan ang naging desisyon ni Jiang Chen, dahil ang tatlong iyon ay sigurado siya na magsasalita sa totoong nangyari sa lugar na ito. At sa naging saad naman ng Great Elder ay seryosong tumugon ang ating bida na kung ano naman sa kanya ito, dahil kahit naman sabihin nila ang totoong nangyari ay hindi siya nakakaramdam ng kahit konting takot sa bawat puwersa ng kanilang mga pinatay. Napatigil naman ang Great Elder nang marinig niya ang pagpapakita ng matinding tapang ng ating bida. Kaya naman matapos yun ay ipinaliwanag na niya sa ating bida ang dahilan kung bakit siya nag-aalala sa ginawa niyang pagpapatakas sa tatlo. At doon nga ay sinabi ng Great Elder na ang lahat ng sect na malapit sa Beigu Mountain ay aware sa patungkol sa paglabas ng Sunset Ruins, kaya ang lahat ng ito ay siguradong mamaya lang ay magmamadali ng pumunta dito at mag-iimbestiga na sa totoong nangyari. At ang kabilang sa mga ito ay ang pinakamalakas na cultivator ng Star Sword Sect, at kasama ang Shenggu Sect at ang Eight Gates. At doon ay sinabi ng Great Elder na nangangamba siya dahil baka wala siyang maging laban sa mga ito. At sa ginawang pagpapaliwanag naman ni Mu Xingqian sa lahat ay hindi naman nakaramdam ng takot dito ang ating bida, bagkus ay inutusan niya lang ang Great Elder na tulungan siya na kumuha ng fiery herbs, at pagkatapos nun ay magtago na ito at siya na mismo ang bahala sa pag-asikaso sa mga hangal na iyon. At matapos yun ay tumalon si Jiang Chen sa taas ng bunga ng puno para tanawin ang Sunset Ruins na iniwan ng Demon God, at doon nga ay napapangiti na lang ang ating bida nang makita niya na malapit na ngang ma-activate ito. At maya-maya lang makalipas ang ilang sandali ay may isang grupo ng mga nilalang ang kararating pa lang sa lugar kung saan naganap ang masalimuot na pangyayari. At ang mga ito nga ay ang mga nilalang na sinabi ng Great Elder kay Jiang Chen. At kabilang sa mga ito ay ang sect leader ng Star Sword Sect na nagngangalang Jian Ning. At ang master ng Qingyuan Town Martial Arts Council, at ang chairman ng Allied Clan, at sect leader ng Eight Gates at ang dating sect leader ng Shenggu Sect na nagngangalang Shenggu, at doon nga ay laking gulat ng mga ito nang makita nila ang kalunos-lunos na pagkamatay ng lahat ng kanilang mga kasamahan. Kaya naman pag-alit na lang na napapatanong ang mga ito na kung sino ang naglakas loob na mga has na gawin ito sa tauhan ng kanilang mga puwersa. Naramdaman naman ng dating sect leader ng Shenggu Sect na si Shenggu ang demonic energy sa hangin na dumadampi sa kanyang mga balat, kaya naman agad na niya na ipinaalam sa lahat ng kanyang kasamahan na sigurado siya na isang demonic cultivator ang may kagagawa nito,
Subalit sa kanyang sinabi ay may 3 nilalang naman na nanggaling sa kanilang likuran ang hindi sinang-ayunan nito. At ito ay ang 3 pinatakas ni Jiang Chen na naghihintay lang pala sa pagdating ng kanilang mga superior. At doon ay hindi nila sinunod ang naging babala ng ating bida at walang utang na loob nilang ipinaalam sa mga ito ang lahat ng nangyari, kung saan ipinaliwanag ng hangal na senior na inutusan lang ni Jiang Chen ang Great Elder ng Demonic Sect na ubusin ang lahat ng kanilang mga kasamahan, dagdag pa ng babae na ang pagiging malupit ng ating bida ay mas malala pa sa mga demonyo, dahil sa ilang salita lamang ng kanilang mga kasamahan na hindi niya nagustuhan ay pinapatay na niya ang mga ito. Labis-labis naman ang pagkabigla ng mga ito nang malaman nila ang matinding impormasyong sinabi ng mga disciple, at ang mas ikinabigla pa nila ay nang malaman nila na ang may kagagawan pala ng lahat ng ito ay walang iba kundi si Jiang Chen na isa lamang hamak na baguhang sect leader ng Peerless Sect. Dito na muna matatapos ang ating episode, at kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell, para updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!